Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naghain ng panukalang batas na Parents Welfare Act of 2025 si Senator Panfilo Ping Lacson patungkol sa mga anak na magtatangkang abandonahin o pabayaan ang kanilang mga magulang sa pagtanda. Ayon sa senador, ang naturang batas ay titiyaking hindi iiwan ng mga anak ang kanilang mga magulang at magbibigay ng suporta lalo na sa may edad, karamdaman o walang kakayahan sa buhay. Ang mga anak na hindi umano makasusunod sa support order ay maaaring panagutin ng levy. Maaari silang ikulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multahan ng 100,000 pesos. Ang inatasan namang mag-alaga sa magulang at iiwanan sila ay makukulong din ng 6 hanggang 10 taon at mumultahan ng 300,000 pesos. Samantala, ilang mambabatas na ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala hinggil sa masamang dulot ng pagkahumaling ng mga Pilipino sa online gambling. Bunsod nito ay nananawagan din silang ipagbawal na ang pag-endorso sa lahat ng physical at online platforms ng advertisement. Ang kabuuang detalye pakinggan sa aking ulat. Isang epidemyang lumaganap. Ganito ilarawan ni Senator Rafael Rafi Tulfo ang lumalalang kaso ng pagkalulong ng mga Pilipino sa online gambling. Bunsod nito ay ilang mga mambabatas mula sa Senado at Kamara ang patuloy na nababahala sa sitwasyon at kasong naitatala hinggil sa masamang dulot ng naturang sugal. Kaya naman, ilan din sa kanila ang patuloy na hinihimok ang mga ahensya ng gobyerno, partikular ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Department of Information and Communications Technology o DICT na ipatupad ang advertisement block sa lahat ng ad platforms sa physical man o online. Gaya ni na Senator Christopher Go at Senator Ronald De La Rosa na nagpahayag ng kanilang suporta sa panukalang total ban na una nang inihain ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang priority bill sa 20th Congress, sang-ayon si Tulfo sa hakbang na ito. Sa magkakahalintulad na sentimiento, kanilang ipinahayag na hindi worth the risk ang panganib na dulot nito sa lipunan. Giit ng senador na hindi nakakayanin pa ng pagpapatupad ng strict regulation. For me, hindi. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman niya hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. Bagaman nasa 140 billion pesos ang revenue na maaaring mawala sakaling ito ay maban, marami naman anilang mga paraan upang mapunan ito. Sa kabila nito, panawagan ng ilang gaming operators, PAGCOR at ni Senator Sherwin Gatchalian na sa halip na total ban, magkaroon na lamang ng strict regulations. Ito ay upang hindi mag-shift sa underground o black market operations ang mga manlalaro. Bilang tugon ni Tulfo, hindi umano dapat ikabahala ang napipintong sitwasyon dahil responsibilidad ng kapulisan na i-monitor at panatilihin ang kaayusan ng bayan. Yung sinasabing baka mag-underground, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Umaasa naman si Senator Tulfo na maisama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang online gambling sa mga isyu na tatalakayin sa darating na State of the Nation Address sa July 28. Mula rito sa Pasay City, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tutol si Senator Rafael Rafi Tulfo sakaling maghain ng mosyong dismissal sa oras na simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kanyang kinumpirma nitong Martes sa isang press briefing sa Senado kung saan
Nais niyang matuloy ang proceedings nang sa gayon ay magkaroon anya ng pagkakataon ng bise na malinis ang kanyang pangalan kung siya man ay nagsasabi ng katotohanan. At bilang paghahanda, kabi-kabilaan na rin umano ang kanyang kinakausap at kinukonsultang abogado at former justices upang maging handa sa paglilitis ng may sapat na kaalaman para sa patas at matalinong pagdedesisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.